Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. So patuloy po nating pinag-aaralan ang buhay ni Jacob. Nag-start tayo noon mula nung ipinanganak sila hanggang sa yung struggle nila sa birthright at nagkaroon ng deception, pinag-disguise ng nanay ni Jacob, ng nanay ni Rebecca, si Jacob, para makuha yung blessing sa tatay niya. And then, nagalit si Esau, and then, tinangka siyang patayin, kaya ang sabi ng nanay niya, tumakas ka, pumunta ka ng Haran. Then, along the way, doon sa may Bethel, nung natulog siya, na-encounter niya ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. His first encounter. At doon, ni-remind siya na siya ay parang continuation ng pangako ng Diyos sa kanyang lolo na si Abraham, Isaac. So yung blessing, yung promise ay dumadaloy sa kanya. At nangako ang Panginoon na siya ay gagawing isang bansa. Pagpapalain siya ng Panginoon at i-accomplish ng Diyos ang lahat ng kanyang purpose sa buhay niya. Hindi niya siya iiwanan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. And then, finally, nakarating siya sa may Haran, doon sa kanyang magiging biyena na si Laban, at na-meet niya doon yung anak ni Laban na si Rachel, na kanyang pinakamamahal. At doon, nag-serve si Jacob una for 7 years with the agreement na ang mapapangasawa niya ay si Rachel. Pero tuso yung lolo, yung tatay ni Raquel, tuso siya, sa halip na si Raquel ang ibigay niya nung gabi ng consummation ng marriage, after 7 years, si Leah yung ibinigay niya. So nagulat na lang si Jacob na si Leah pala yung kanyang kaulayaw nung gabing iyon. So siguro, matindi yung kalasingan ni Jacob nung gabing iyon at madilim, hindi niya napansin na si Leah pala yung ibinigay, naka-veil. So, galit na galit si Jacob sa kanyang biyenan, bakit niya siya niloko. Pero sabi naman ng biyena niya, huwag kang mag-alala, mapapasa iyo rin si Rachel. Pero, tapusin lang natin tong 1 week na to, pagsilbihan mo ko ng another 7 years. So, dalawa, sa madaling salita, dalawa yung naging asawa ni Jacob. Plus yung kanilang dalawang mga maid o yung kailang mga servants. So nagkaroon si Jacob sa loob ng 14 years na yon na kanyang stay doon sa may Haran ay naipanganak yung 11 anak niya pa lang. Plus si Dina na babae. Kaya lang yung babae kasi is not counted. So yun po, doon po nag-start yung nation of Israel. Yung bunso na si Benjamin, pinanganak na yon during nung sila ay nandoon na sa may, nandito na sila sa Israel noon, sa Beersheba. So nakabalik na sila nung ipinanganak si Benjamin, pero yun na yung ikinamatay ni Rachel. Okay, so masalimuot yung kwento. Masalimuot yung kwento ng buhay ni Jacob. Nandoon yung mga nakitang-kita natin doon, ang tao very scheming siya. Parang tayo rin. Akala natin na pinagpapala tayo ng Diyos dahil sa mga schemes natin o sa mga gawa natin. Akala natin tayo yung nagpupursige. Pero doon sa may kwento ng mga patriarka, kitang-kita natin na yung foreordination ng Diyos, yung kanyang predestination, kung ano man yung kanyang decree, yun yung magaganap. So yung mga katotohanan iyon ay hirap ang mga anak ng Diyos na mag-grasp iyon sa kanyang isipan. Kahit na tayo magpahanggang ngayon, hindi pa natin alam yung tinatawag na providence of God, na siya yung nag-orchestrate ng lahat ng bagay para matupad yung kanyang pangako. At dito, kitang-kita natin si Jacob in the end ng chapter 30, sa may verse 43, sabi rito, so si Jacob, alam natin,
Walang-wala siya nung pumunta siya sa Haran. Wala siyang kadala-dala, wala siyang property. Pero at the end of this chapter, napakayaman na ni Jacob. 20 years siyang nag-stay. 20 years siyang nag-stay sa Haran, sa piling ng kanyang biyenan. So, 7 years para kay Leah, 7 years para kay Rachel na wife niya, and then another 6 years para maglingkod, para makapag-provide naman siya ng pangangailangan ng kanyang pamilya, at doon na siya na i-prosper ng Panginoon. Okay? So nagkaroon ng twist and turn sa story. Yung biyena niya na mas tusok, na mas scheming, cunning, shrewd, deceiver, in the end, yung lahat ng property niya napunta kay Jacob. Ang galing ng Panginoon. So kitang-kita natin yung the invisible hand of God. Ang tao kasi hindi niya nakikita ang Diyos. Ganyan mag-behave yung mga tao, parang walang Diyos, parang ikaw lang nagpupursige. Pero ang kagandahan nun sa atin mga kapatid, once na tayo ay ma-educate sa presence ng Diyos sa buhay natin, makakapag-rest ang soul mo eh. Makakapag-rest ang soul mo pag nakita mo si God, nakasama mo siya sa lahat ng pinagdadaanan mo sa may buhay. Hindi ipinangako ng Diyos ang buhay Kristiyano ay walang sufferings, walang problem, walang pangako ang Diyos doon. Ang pangako ng Diyos, sasamahan kita sa lahat ng pagdadaanan mo sa buhay. Yan ang difference ng taong may Diyos at walang Diyos. Ang lahat ng tao dadaan siya sa mga difficulties ng buhay. But the difference, yung mga anak ng Diyos, kasama niya ang Diyos sa lahat ng panahon. At kitang-kita natin yun sa kwento ni Jacob. At the end, no? Ito ay nag-prosper. Si Jacob, he was, sabi ng verse 43, the man became exceedingly prosperous and had large flocks and female and male servants and camels and donkeys after 20 years. Napakayaman niya na. Amen. So yung dalawang major character sa story ay si Laban, of course, yung kanyang biyena na tuso. Kung tuso si Jacob, tuso rin yung kanyang biyenan. Pero ang pagkakaiba nila, si Jacob, dahil siya ay nasa calling ng Panginoon, hinuhubog siya ng Panginoon, sinishape niya yung kanyang behavior. Unti-unti, no, nagpapakilala ang Diyos sa kanya, unti-unti tinatransform yung kanyang behavior na maging bahagi ng kanyang buhay, ng kanyang perspective, si God. Hindi po ba ganyan din tayo? Unti-unti din natin nakikilala ang Diyos. Yung reality ng Diyos sa buhay natin. Nung una tayo naniwala sa Diyos, parang, oh yes, merong Diyos, ganun lang. Pero yung reality niya, yung kanyang rule sa buhay natin, hindi pa natin yung gaanong naiintindihan at hindi pa natin yung gaanong na-assimilate sa buhay natin. Little by little, yung long suffering ng Diyos, pinagtiyagaan niya tayo. Sa lahat ng mga tantrums natin, sa lahat ng mga ups and downs ng buhay natin, si God ang tiyaga-tiyaga niya tayong pinakitunguhan hanggang sa mabuild tayo, hanggang sa maging man of faith tayo. Ganyan ang Diyos ng Biblia. Amen? Hindi niya tayo kakalusin noong mga panahon ng immaturity natin. Mga panahon nagmamaktol tayo, mga panahon nagtatantrums tayo dahil hindi binigay yung Diyos yung ganito. Hindi tayo pinatulan ng Diyos doon. Because with all His mercy and compassion, sinape niya tayo unti-unti hanggang sa maging man of faith tayo. Tulad nila Gideon, tulad ni Jacob, and the rest of the people in the Bible. Si God din, by His grace, by His providence, hinuhubog niya yung puso natin upang maging kalarawan tayo ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Isipin mo yung transition, nung tinawag tayo ng Diyos, ang kamukha natin si Satan.
Pero unti-unti tayong nire-reshape ng Diyos na maging kalarawan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, yung story ni Jacob ay story ng divine providence. Alam nyo ba yung providence, yung salitang providence? Pag ikaw ay talagang nakikilala mo si God, makikita mo ang buhay mo sa aspetong ito ng providence ng Diyos. Lahat sa buhay natin ay nasa providence ng Panginoon. So therefore, sa Westminster Confession of Faith, dinefine yung kung ano yung providence. What is providence? God, the great creator of all things, that uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things, from the greatest even to the least, by His most wise and holy providence, according to His infallible foreknowledge, and the free and the immutable counsel of His own will, to the praise of the glory of His wisdom, power, justice, goodness, and mercy. Sa Book of Romans, chapter 8, verse 28, yung favorite yung verse na sinasabi na, all things work together for good to them that love God and called for His purpose. Hango po yun. Yun po yung summary ng God's providence. Nagkakalakip-lakip. Minsan tayo'y nagpaplano, tayo'y nag-i-scheme, pero si God pala yung nag-orchestrate ng lahat ng bagay. Nasa kamay ng Diyos. Despite, regardless ng ating mga ups and downs, si God, pinufulfill niya yung kanyang promises, yung kanyang promise ng kanyang covenant, magpahanggang ngayon sa atin. Hanggang sa maihatid tayo doon sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kukumplituhin ng Diyos yung kanyang plano. Tayo, tulad din ni Jacob, a man of fear. Matatakutin tayo, kaya nga tayo dinescribe na tupa eh. Alam nyo ba, di ba, the Lord is my shepherd, tayo yung tupa. Akala nyo ba yung tupa? Amen? Ang tupa is a full animal. Dumb animals. Ang mga tupa. Madali siyang matakot. Kung walang pastor, mamamatay yan. Madali siyang ma-wayward. Pag nalubog lang yan sa tubig, mamamatay na siya. Pag tumaob yan, pag makapalang balahibo niya, pag nataob yan, mamamatay na yan. Pag walang magpapastol sa kanya, kung walang magtitrim ng mga balahibo niya, kawawa ang tupa. Highly dependent siya sa kanyang pastol. So inalintulad tayo ng Panginoong Diyos doon, hindi dahil sa matatalino tayo, hindi dahil sa magagaling tayo, hindi dahil sa tayo mga maabilidad. Actually, mahihina tayo. Ang tawag sa atin, mga mahihinang nilalang. Amen? Kaya tayo inalintulad sa tupa na we cannot live without God. Amen? Pero nga, dahil nga sa ating fallen nature, hirap na hirap tayong makita yung reality ni God sa buhay natin. So sa kwento nito ni Jacob, makikita natin kung paano nag-ooperate yung tinatawag na divine providence sa buhay niya. Tatandaan ninyo, si Jacob pumunta siya dyan, wala siya ni 5. Pero after 20 years, ang yaman na ni Jacob because of divine providence. Okay, so after 14 years, nagtrabaho si Jacob sa kanyang biyena na si Laban for 14 years. Faithfully. Talagang nagtrabaho talaga siya. At yumaman si Laban dahil sa kanya. Tatandaan niyo ha, yung kanyang biyenan ay napakatuso. Super tuso. Mahirap siyang kadil. Kasi akala mo yung kanyang nagmamalasakit siya. Pero in the end, ang sineserve pala ni Laban, yung interest niya. Hindi naman talaga siya nagkikare sa tao. Pero kung magsalita siya, para siyang saint.
Pero he is serving, he is a self-centered man na ang pake niya lamang yung kanyang personal ambition. Okay? So makikita natin yan sa story. So, finally, after 14 years, hiningi na ni Jacob yung permission na sila ay umuwi na. Bumalik na kasi natapos naman na yung usapan na 14 years for his 2 wives at naipanganak na rin yung 11 na anak niya. Okay? So ngayon, sabi niya, and it came about when Rachel had born Joseph, that Jacob said to Laban, "Send me away, pauwiin mo na ako, that I may go to my own place and to my own country. Give me my wives and my children, for whom I have served you, and let me depart, for you yourselves know my service, which I have rendered you." Okay. Si Laban is a serving man. Blessing sa kanya blessing sa kanya si Jacob. Alam niyo, papakawalan niya ng ganon-ganon lang. Ang laki ng pakinabang niya Nakita niya sa 14 years na pagkatrabaho, talagang masinop, may malasakit. Nandoon lahat ng mga criteria na masasabi mong talagang si Jacob ay blessing sa kanya. Yumaman siya So hindi niya ito basta-basta papakawalan. So gumagana yung lahat ng kanyang best talk. Lahat ng kanyang papaano niya ipoformulate yung kanyang sasabihin para makumbinsin niya si Jacob na wag siyang umalis. Okay. Of course, dito pa, naalala niyo yung dowry. Yung dowry na yon ay for safekeeping lang yon. So yung dowry na pinag-serve niya, yung 20 years yung kabayaran, dapat yon mapupunta yon sa mga anak niya rin later on. Pero nasa safekeeping lang muna ng kanyang tatay for the meantime. So ibig sabihin, naiintindihan nyo ni Laban, na pag-aalis na sila, kukunin na nila yung dowry. Kaso nagamit niya na. Nalustay niya. Mamaya, kita sa may kwento. But Laban said to him, "If now," kitang-kita po ba sa likod? O syempre, lumaki na yung TV But Laban said to him, "If now it pleases you, stay with me. I have divined," gumagamit pa siya ng mga divination. Meron pa siyang, alam mo, kasi Mesopotamian practice yan Gumagamit pa sila ng mga panghuhula, para, Mesopotamian di ba? "I have divined that the Lord has blessed me on your account." Kinilala naman ni Laban He continued, "So, name me your wages and I will give it." Akala mo napakaseryoso, Akala mo nagmamalasakit siya bilang biyena? No. There's no fatherly love for his son-in-law. Wala yan. May mabuladas lang si Jacob. Nakakatakot actually makipag-deal sa kanya. Kayo po ba'y nakakita ng taong gano'n nakakatakot makipag-deal? Kunyari, okay yung dealing yun, Pagdating doon, baliktad pala. May mga taong ganyan, isa na yun si Jacob, si Laban, nakakatakot siyang ka-deal. Kaya ingat na ingat si Jacob sa kanya mga sinasabi. Okay, so, and he said to him, sabi ni Jacob, "You yourself," kasi nadidiscern ni Jacob, ayaw siyang pakawalan. Ayaw siyang pakawalan. But he said to him, "You yourself know that I have served you, and how your cattle have fared with me. For you had little before when I came." Kakaunti lang yung kawan mo. "But now it has increased to a multitude. And the Lord has blessed me. Bless you wherever I turn." Naalala ninyo yung statement, yung promise ni God kay Abraham, "I will bless you and I will make you a blessing." Di ba? So, yun yung Kristiyano Nagiging blessing tayo sa mundo, sa trabaho natin, sa lahat ng kinikilusan natin, kasi si God nagkatrabaho sa atin. Amen. God is our silent partner.
Hindi lang tayo yan, mga kapatid. Kaya pagbutihan ninyo yung mga trabaho ninyo. Amen. But now, when shall I provide for my own household also? So ikaw na, pagsilbihan kita, yumaman ka na, paano ng pamilya ko? So it's now for me to provide for my own household. Okay. So, pero, sabi nga ni Laban, okay, anong bibigay ko sa iyo? Name your price. Magkano? Okay, so sabi ni Jacob, sige. Kasi nadidiscern niya taga, siyang pakawalan eh. So Jacob said, you shall not give me anything. Kasi nga, delikado. Pag nag-name siya ng price, panigurado lokohin lang siya. So nag-isip si Jacob, very careful siya sa kanyang mga dealing sa kanyang biyenan. Sabi niya, you shall not give me anything. If you will do this one thing for me, I will again pasture and keep your flock. Okay, so nag-present ng condition, proposal, a business proposal si Jacob sa kanyang biyenan na si Laban. Okay, so ano yung proposal? Let me pass, sabi niyang ganon. Let me pass through your entire flock today. Removing there, di ba kayo ba nakakita na ng tupa? Anong kulay ng tupa? Puti. Yan. Normal kulay ng puti. Kayo ba may nakita na black na tupa? Kayo ba may nakita na ng mga speckled, spotted na tupa? Wala. Pero meron yon, kakaunti lang yon. So yun ang hiningi ni Jacob na kanyang remuneration. Sahod niya. O di ba pag kayo nun may lugi ako dyan. Pero hindi. Yun ang hiningi ni Jacob. O, di ba? Dihado. Si Laban, llamado. Di ba? So let me pass your entire flock today, removing there from every speckled and spotted sheep, and every black among the lambs, and the spotted and the speckled among the goats. So, ang goats kasi usually, may brown, either brown or black, pero meron ding mga spotted, tama? So, yun ang portion. Lahat ng spotted, lahat ng speckled, or black, na tupa lang, hindi kambing, ayun yung portion ni Jacob. Such shall be my wages. Okay. And then sabi ni si Jacob, na de-develop na yung kanyang character. Natututunan niya na yung i-practice yung faithfulness, yung honesty. So naging honest talaga siya sa kanyang dealings. So sabi niya, so my honesty will answer for me later when you come concerning my wages. So ibig sabihin, pagdating ng panahon, i-check mo. Kasi madali namang makita Tumingin ka lang, pag may puti sa may kawan, okay, Laban yun. O pag mga black and speckled or spotted, kay Jacob yun. Napakadaling tignan. So sabi niya, everyone that is not speckled and spotted among the goats and black among the lambs, if found with me, it will be considered stolen. So ninakaw ko yun. Diba? Laban said, good! Wow, tumataginting yung pair. Talagang tumataginting yung kay Laban. Ganda! Ang ganda ng dealing. Ang ganda ng business proposal. Panalo ko dito, sabi ni Laban. So, let it be according to your word. So, deal. Close deal agad. Ang bilis. Signing of contract agad. Diba? Wala nang pero-pero kasi magaling sa calculation si Laban. Magaling siya. So, pero si Jacob, ano naman yung nasa puso niya? Hindi niya pa gano'ng naintindihan yung divine providence. Si Laban, si Jacob, nag-rely pa lang siya sa kanyang strength. Maabilidad siya May expertise siya sa pag-aalaga ng tupa. O, di ba, 14 years inalagaan niya, plus yung dati niya pang trabaho. Okay. So, anong nangyari? Ito na. So, he removed on that day the striped and spotted male goats and all speckled and spotted females
everyone with white in it, and all the black ones among the sheep, and gave them into the care of his sons. And he put a distance of 3 days' journey between himself and Jacob's fed the rest of Laban's flock. Ano po yung pinag-uusapan dito? Napakatuso ni Laban. Bakit? Siyempre, poprotektahan niya yung interest niya. Poprotektahan niya yung capital investment at saka yung kanyang future gains. Di ba? So, ang una niyang ginawa to secure yung kanyang interest, unang-una, sineparate niya yung white at saka yung may mga kulay. Ngayon, at para sigurado na walang crossbreeding, walang interbreeding, 3 days yung distance. Wala talaga crossbreeding na mangyayari, no? Kasi ang layo eh. 3 days, kunyari mula rito, wala pa namang tricycle nung unang panahon, di ba? Wala pang bisikleta. O mula rito hanggang 3 days, kaya kayo makakarating nun? Santiago? O, kung malapit pa yung Santiago, no? Nueva Ecija? 3 days, kaya ba ng 3 days lakad yun? So, ganun kalayo, makakarating ka ng Bungabon. Ang layo, paano magkakaroon ng crossbreeding yon? Tuso, napakatuso talaga. Okay, so, to avoid yung crossbreeding. Ngayon, pangalawa, sa pagkatuso ni Laban, ang mag-aalaga ng mga tupa ni Jacob, yung portion niya, yung mga speckled and spotted, ay yung mga anak ni Laban. Para kitang-kita talaga sa pangangalaga ng mga anak nila. So, ang aalagaan ni Jacob, yung mga tupa ni Laban. Puro puti yun. Tama? Puro puti yun. Pero yung aalagaan ng mga anak niya, nilagay niya in charge yung mga anak ni Laban. O bantayan nyo para wala talagang mananakaw. Sigurista eh. Di ba? Okay. Pero kita ninyo, gaano man katuso ang tao. Gaano man kaabilidad. Kaya tayo minsan mga kapatid, di ba? Pag nanakawang ka, galit ka, totoo naman, magagalit talaga tayo. Pero mga kapatid, yung gumawa ng masama, tatandaan nyo, mayroong Diyos. Hindi siyang po-prosper. Nakikita niyo sa may kwento ni Jacob. Si God din na nagre-reward. Actually, lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Yung taong gumagawa ng masama sa atin, lalo siyang kinikurse ng Panginoon. Minsan mag-reflect kayo sa buhay ninyo. Kung hindi totoo yung sinasabi ko. Hindi po ba? God is a God of justice. Okay. Ito na. Ito na yung pamamaraan ni Jacob. Abilidad si Jacob eh. Tatandaan ninyo, hindi niya pa gaanong alam yung God's providence. Nagre-rely pa lang siya sa kanyang scheme. Maabilidad siya eh. So, ang ginawa ni Jacob, kumuha siya ng 3 klaseng sanga. Sanga ng poplar, sanga ng almond, at saka sanga ng isang plane tree. Okay. And then, siguro may mga kulay yon at portion tinalupan niya. Para lumabas na may mga kulay-kulay, tapos may puti. Ganun na, Tapos inilagay niya yon doon sa may, yung inuminan nila. Sa harapan ng mga inuminan nila, yung mga sanga na yun na tinalupan niya, para pag iinom doon yung mga tupa, parang sa kanyang superstitious belief parang paglilihian niya. Siguro, natutunan niya yung style na yun, kung saan, kung sa Mesopotamia o ano. So, buong akala ni Jacob, yung paraan niya, kaya magmumultiply yung flocks niya. Parang tayo rin. Di ba? So, then Jacob took fresh rods of poplar, almond, and plane trees, and peeled white stripes in them, exposing the white which was in the rods, and he set the rods which he had peeled in front of the flax in the gutters, even in the watering troughs, where the flax came to drink, and they mated when they come to drink. So the flax mated. So nagtalik yung mga tupa habang umiinom sa doon, ay nagtatalik na yung mga tupa. Nakikita yung rods, and the flock brought forth stripes.
Speckled and spotted. Puro puti yun. O sabi ni Jacob, sabi niya, ang galing na abilidad ko. Effective. Yun ang thinking ni Jacob. Amen. Kasi may resulta Hindi po ba? Minsan tayo, pag may pamahiin, ganyan may resulta yung pamahiin. O di, totoo yun. Yun ang akala mo. Okay. So Jacob, habang may mga speckled, may mga black na tupa, mga stripe, inihiwalay niya na kagad. Para puti, puro puti lang nandoon. Nandoon lang yung mga rods niya. Okay. Jacob separated the lambs and made the flocks face toward the stripe and all the black in front of Laban, and he put his own herd apart and did not put them with Laban's flock. So pinaghiwalay niya. Moreover, when the stronger of the flock were mating, Jacob would place the rods in the side of the flocks in the gutter so that they might mate by the rods. Okay. But when the flock was feeble or weak, he did not put them in, so that the feebler were Laban's and the stronger Jacob's. So finally, the man became exceedingly prosperous. Halos lahat ng kulay ng mga tupa at kambing, spotted and speckled. Amen. He had a large flock. Meron na siyang mga male and female servants. May mga camels na siya, may mga donkeys na siya. Yaman niya na. Amen. So tatandaan natin, yung covenant ng Diyos kay Abraham. Huwag niyo itong kakalimutan, mga kapatid. Ang blessings na ito ay dumadaloy sa atin. Minsan ang mga tao, very trying hard na mag-prosper. At dahil nga sa ating kamangmangan, pinapaniwalaan natin yung mga prosperity preachers. Kaya tayo nauuto ng mga prosperity preachers. Mga kapatid, pag tayo'y nasa Panginoon, talagang we are called for blessings. Bahagi yan. Pero you cannot limit yung definition ng blessing sa material possessions. You cannot limit that. Sapagkat in all aspects of life, God is blessing us. Na-connect ka sa Diyos Siyempre, dadaloy sa iyo ang lahat ng pagpapalang inilaan ng Panginoon. But, remember this, mga kapatid, the ultimate blessing ng Diyos ay si Jesus Christ. Amen. Pag nasasayo si Jesus, ano pang kailangan mo sa mundong ito? Alalahanin niyo po yan, mga kapatid. Okay? So tandaan niyo yung promise ni God kay Abraham, I will make you a great nation, I will bless you, and make your name great, so you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse, and in you all the families of the earth will be blessed. Okay. So ito na, chapter 31 na tayo. So dahil nga, yumaman na si Jacob, at kumaunti na yung flock ni Laban, nagsuspecha na. So yung mga anak ni Jacob, anak ni Laban, tsaka si Laban, nagbago na yung paikitungo nila kay Jacob. Kasi itong sabi nila, sa isip-isip nila, sa kailang puso. Now Jacob heard the words of Laban's son, saying, Jacob has taken away all that was our father's, and from what belonged to our father, he has made all this wealth. So nakita nyo yung ano ng tao, no? Yung greed ng tao. Pero kung titignan mo, kung inspectionin mo yung flock, sabi ni Jacob kanina, pag may nakita kang puti, consider it stolen. Kaso walang puti Puro speckled, puro stripe. Tupa, itim.
Saan yung niloko ni Jacob? Wala. Pero sa isip-isip nila, kasi nga lumiit yung populasyon ng mga puti, meron din naman, pero kakaunti na lang yung mga mahihina ang napunta kay Laban. Sa tingin nyo, Jacob's way ba yun? Ha? So, Jacob saw the attitude of Laban, and behold, it was not friendly toward him as formerly. Nagbago na. Kasi nga meron ng animosity sa puso nila eh. Meron ng inggit, meron ng jealousy, meron ng discontentment. So yung puso nila napupuno na ng galit. Na dati, ayaw nilang mawala si Jacob sa piling lang. Ngayon, isip sila, gusto nilang patayin na si Jacob kasi yaman na ni Jacob eh. That's evil. That's common sa puso ng mga nakikita natin sa mundong ito. Then, that's the sign. Yung pakikitungo sa kanya ng kanyang mga in-laws, it became the sign for Jacob na para bumalik na siya. So the Lord said to Jacob, return to your land of your fathers, and to your relatives, and I will be with you. Yan. Ang ganda. No, kung kayo kaya kausapin ng Panginoon, anak, sasamahan kita. Ikaw, what will be your reaction? Matutuwa ka? Kunyari, dumaan yung unos, mas malakas pa doon sa kay Catherine. O mataas pa kay Leon. At yung sentro sa may bahay mo. Nandun pa rin ba yung pagtitiwala mo na si God, yung sasamahan ka ni God? Alam nyo, minsan pag nasa calamity tayo, ganun eh. Nawawala si God. Di ba? Matagal pa natin bago ma-assimilate yun. Even Jacob, bagamat despite ng assurances ng Diyos sa kanya, nandun kasi nga fearful being tayo eh. So matagal pa nating maintindihan yung katotohanan ng iyon. At mamaya, makikita nyo, sa sunod, next week, makikita ninyo, anong ibig sabihin nito? Naintindihan ba yan ni Jacob? Yung I will be with you? Okay, makikita natin yan. So nagkaroon ng meeting di avance. Pinatawag niya yung kanyang mga asawa. Halika, mag-usap tayo. Seryosong pag-uusap ito. I see your father's attitude, and that is not friendly toward me as formerly. But the God of my father has been with me. Kita niyo yung realization ni Jacob? Unti-unti niya nang na-assimilate na kasama niya ang Diyos, pero hindi fully. Amen? Unti-unti, little by little, parang tayo din. You know that I have served your father with all my strength. Yet your father has cheated me and changed my wages 10 times. However, God did not allow him to hurt me. So may plano, nasaktan siya. Kasi nga yung jealousy. And then, pinagpatuloy ni Jacob yung kanyang pangungusap sa kanyang mga asawa. And he spoke thus, pag sinabi ni Laban daw na, speckled shall be your wages. Dati kasi ang original na usapan, speckled, spotted, and black sheep. Yun yung kanya. Kaso kung ano yung dumadami, binabago ni Laban yung terms ng Kunyari, mas marami yung spotted, kanya na rin yung spotted. Pati yung puti kanya. Sa iyo lang yung speckled. Kaso kung ano yung determine nila, yun yung dumadami. 10 times. May baba. So, then all the flock brought forth speckled. And if spoke thus, the stripe shall be your wages. Then all the flock brought forth striped. Kung ano yung term na hingiin ni Laban, yun yung dumadami. Hindi Gawa pa ba ni Jacob yan? Thus God has taken away your father's livestock and given them to me. Kasi manloloko yung tatay nyo. Kaya mahirap katransak yung tatay niya. Laging kung ano yung advantage sa kanya.
Yun ang kanyang, binabago niya yung mga terms, pero hindi umuobra. Kahit na anong pandaraya ang gawin niya kay Jacob. Ang Diyos natin, tatandaan nyo, He is a God of justice. Amen? Mag-reflect kayo sa buhay ninyo. Kayo ba'y may mga nasa sitwasyon na parang ganun din? Piling nyo naapi kayo, nalugi kayo, ninakawan kayo, ginawan kayo ng masama? Paano tayo nagbe-behave sa mga sitwasyon na ganon? Parang mundo? Or i-consider nyo yung promise ng Diyos sa kanyang covenant? Intindihin natin, napakahalaga ng topic natin ngayon, divine providence. Si God ang nag-orchestrate sa buhay natin. Tayo nagpaplano tayo, pero si God pa rin, kung ano yung kanyang dinikri, yun pa rin matutupad. Ilang beses nangyari sa buhay natin yun, hindi po ba? Amen po ba? Ilan ang plano natin ang pumalpak? Si God pa rin nasunod. In the end, nakita mo, tama si God. Di ba? And it came about that at that time when, eto na, sinabi na ni Jacob yung kanyang panaginip. So, ganun yung nangyayari. Binabago-bago ni Laban yung terms ng agreement, ng wages ni Jacob. Pero dumating yung time, sabi ni Jacob, when the flock were mating, that I lifted up my eyes and I saw in a dream. Na naginip siya. Ipinakita ng Diyos yung actual account. Bakit yung lumalabas na mga anak ng tupa ay kung ano yung it seems na agrabyado. And behold, the male goats which were mating were stripes, speckled, and mottled. Ipinakita ng Diyos, di ba puti naman eh. Sa actual, puti yung sumisiping kasi walang speckled eh. Pinakita ni God kay Jacob in a dream na yung mga lalaki ay puro speckled, spotted. Ang galing, hindi po ba? Amen po ba? Amen. Yan ang Diyos natin. Then the angel of God said to me in a dream, Jacob, actually, angel of God na yan, si Jesus Christ yan. Yung nakita niya sa may ladder, si Jesus Christ yan. And he said to me in the dream, Jacob, and said, here I am. He said, lift up now your eyes and see that all the male goats which are mating are striped, speckled, and mottled. For I have seen that Laban has been doing to you. Aware si God sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya napapagod. He is fully aware, brothers and sisters. And that is the God of the Bible. Alam niya kung naaapi ka. Alam niya, katulad kay Leah, that he is unloved. Siya yung biniyayaan ng Diyos ng anak. Amen. I am the God of Bethel, where you anointed a pillar, where you made a vow to me. Now arise, leave this land and return to your land of your birth, so that mapulfill mo yung vow. Tatandaan ninyo si God. Kung ikaw ay nag-vow kay God, sisingilin niya ng Panginoon sa iyo. But, siya rin ang magbibigay sa iyo ng lakas para mapulfill mo yung vow mo. Pero binabalaan tayo ng Diyos na kung ikaw ay magva-vow sa Panginoon, mag-ingat ka. You have to pay it. Kasi ang kausap mo ay hindi tao, kung hindi ang Diyos. Sisingilin niya yun sa iyo. Amen po ba? And always remember that it is God who gives us the strength to fulfill all our vows. Amen? So, ito na yung final decision ng magkapatid. So Rachel and Leah said to him,
Do we still have portion or inheritance in our father's house? Siyempre, yung dowry. Are we not reckoned by him as foreigners? For he has sold us and has also entirely consumed our purchase price. Naubos. Hindi niya talaga iniisip yung kanyang mga anak. Yung future ng kanyang mga anak. Ang siniisip lang ni Laban yung sarili niya. Ginalaw niya, na-squander niya yung dowry. Surely all the wealth which God has taken away from our father belongs to us and to our children. Now then, do whatever God has said to you. So may consent na yung asawa niya. So, anong ginawa nila? So, nung gabing iyon, nag-ayos na sila, nag-empake na sila, kinuha nila lahat ng mga livestock nila, lahat ng mga servants nila, lahat ng mga iba pang kahayupan nila, and then tumakas sila without consent. Kasi nung una humingi ng consent si Jacob, si Laban, hindi siya papayagan. Okay? And Jacob deceived Laban the Aramean by not telling him that he was fleeing. Ayun yung kanyang deception. Pero in terms sa kanyang mga services, wala siyang pandaraya doon. It is God who turned all his blessings into a curse at pinagpala niya si Jacob. So he fled with all that he had, and he arose and crossed the Euphrates River and set his face toward the hill country of Gilead. So, nalaman pa ni Laban yon na tumakas sila after 3 days na. So, ang ginawa ni Laban, nung nalaman niya, syempre, galit na galit siya. Piling niya, parang kinuha ni Jacob yung kanyang mga anak na parang mga fugitives, parang mga captives. Yun yung term niya. So, pinurso niya. At siyempre, malayo yun, ilang araw din nilang pupurso. And then, along the way, na naginip si Laban, kinausap siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, be careful, sabi niya kay Laban, that you do not speak to Jacob either good or bad. Ibig sabihin, wag mong sasaktan si Jacob. Binalaan siya ng Diyos. Amen. So nakita nyo, lahat ng iyan ay divine providence. Yung pag-iingat sa atin, divine providence. Yung pagsusupply ng pangangailangan natin, divine providence. Yung pagpapalaki niya sa mga anak natin, divine providence. Lahat sa buhay natin, pati ang ating kalusugan, kapayapaan, kapanatagan na ating kaluluwa, is divine providence. Despite of all the odds, despite of all the difficulties we had in life, God is with us. Amen. Tuwing bagyo, iniingatan tayo ng Diyos. Amen. And yet, tinuturuan tayo ng Diyos na mag-pray sa Kanya. Na umasa sa Kanya. At makawala tayo doon sa tinatawag na self-reliance natin. Kung hindi maging God-dependent tayo, yun ang nais ng Panginoon. So finally, after this dream, pinurso niya uli si Jacob at nakita niya sila. Nakita nila doon sa may Gilead. Bakit ganyan ang ginawa mo sa akin? Sabi ni Laban. Para namang bihag na kinuha mo yung mga anak ko, yung aking mga apo. Hindi mo mala ako binigyan, nagdrama si Laban, akala mo napaka-honest na Hindi mo mala ako binigyan ng pagkakataon na makis ko yung aking mga anak, yung aking mga apo. Hindi mo ba naramdaman yung nararamdaman? Akala mo napaka-honest magsalita. Hindi mo ba alam, may kapangyarihan ako, nasaktan ka. Kaya lang kinausap ako ng Diyos, natakot ako Sinabi niya. Sinabi niya yun In verse 29, It is in my power to harm you, but God, the God of your father, spoke to me last night, saying, be careful not to speak either good or bad to Jacob.
Okay? So, finally, nag-complain na si Jacob. Sabi niya, "This 20 years, I have been in your house. I serve you 14 years for 2 daughters and 6 years for your flock, and you changed my wages 10 times. Doon lang nagkaroon ng gut si Jacob na magsalita sa kanyang biyenan. Dinaya mo ko ng paulit-ulit 10 times. Yung 6 years na yon, 10 times na binago ni Laban yung terms ng wages. Sabi ni Jacob sa kanyang realization sa kanyang buhay, "If God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been for me, surely now you have sent me away empty-handed." Oh, pinamukha ni Jacob talaga. Kung ikaw lang aasahan ko, panigurado wala akong mahihita sa'yo. Kasi wala ka naman talagang care sa akin. Sarili mo lang ang sineserve mo. "God has seen my affliction and the toil of my hands, so He rendered judgment last night." So, sa madaling salita, dahil na rin sa divine providence, pinalambot ng Diyos ang puso ni Laban. Hindi niya sinaktan si Jacob. At nag-resort sila sa covenant. Gumawa sila ng covenant, silang dalawa. O sige, maglagay tayo ng mga bato. Itong bato na to ay maging witness between us. Ang condition lang na hiningi ni Laban sa kanya, "Huwag mong sasaktan yung anak ko. At huwag ka nang kukuha ng iba pang asawa maliban sa mga anak ko." Ang mga batong ito ang witness. So, meron sila mga ganong practice ng time na yon. Yung mga stones na yun ay witness. So, finally, nag-depart sila ng mapayapa. Amen? So, nakita ninyo yung divine providence. Tignan po natin, unawain po natin ito mga kapatid. Kasi tayo ay mga tao na matatakutin. Tayo ay mga tao na unstable sa buhay natin. Unstable in faith. Punong-puno tayo ng doubt. Punong-puno tayo ng insecurity. Iyan tayo. That's the reality. That's part of our fallen nature. Pero, pag nakilala mo ang Diyos, pag naunawaan mo ang Kanya mga pangako, pag naintindihan mo yung principle ng Sabat, magkakaroon ka ng kapahingaan at kapanatagan ng iyong kaluluwa sa Kanyang mga pangako. Because all the promises of God are true. Amen. So, dito tayo magwawakas. God, the great creator of all things, that uphold, direct, dispose, and govern all creatures, including the wicked. Siya pa rin na may control. O, yung digmaan sa Middle East. Minsan, ang Iran nagpapakita na napaka-powerful niya. O, yabang lang yun. Si God ang may ultimate na, no? Si God may kapangyarihan siyang wasakin lahat ng kailang pangdigma na pinagmamalaki nila. Ang China, nagmamalaki na parang powerful siya. Tignan ninyo yung ginagawa ng Panginoon sa China. Yung sa kailang economy. Yung mga devastation. Nakita niyo sa may Bible, yung mga enemies, lulusubin nila yung bayan ng Panginoon, pero in the end, pag-aaway-awayin ng Panginoon yung mga bansa na laban sa kanyang bayan. Nangyayari ngayon yun eh. May mga disagreement ngayon ng China, ang North Korea, ang Russia, sila mismo magkakakampi yan eh. Pero si God naglalagay ng confusion sa kanila because of God's providence. Si God ang may control ng universe. He is the sovereign ruler over everything. He is the creator. Yan ang Diyos ng Biblia. He governs all creatures, all their actions and things, from the greatest even to the least. Pati sa mga presidente, pati sa mga mahamak na mga tao. By His most wise and holy providence, according to His infallible foreknowledge, and free and immutable counsels,
Ibig sabihin, hindi nagbabago ang kanyang mga decree of His own will to the praise of the glory of His wisdom, power, justice, goodness, and mercy. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay para sa kanyang pleasure. All these things, ginagawa ito ng Diyos, hindi lamang para sa atin. First and foremost, ginagawa ito ng Diyos to vindicate His holy name. Because His name is holy. Nangako siya sa kanyang pangalan mismo. Hindi siya nangako sa atin. Nangako siya sa pangalan niya. He swore an oath na gagawin niya yung kanyang ipinangako by His name. Sapagkat napakataas ng integrity ng pangalan ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, if you understand the God's providence sa buhay ninyo, you will enter God's Sabbath rest. Makapagpapahinga kayo sa lahat ng inyong mga ordeal sa buhay. Ano mang sitwasyon na meron kayo ngayon, think about God. Think of His promise. Think about His justice. We have seen that in the story of Jacob. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo and let us pray.